pinag-uusapan din namin kanina ni Kuya Rambo, di ba, bawang? Ngayon naman pag-usapan din natin ang baboy. Dahil mga kapanayam natin, ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines, walang iba kundi si Sir Rolando Tambago. Sir Roland, welcome to the program. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga ating tagapakinig. Okay. Sir, we heard na kayo po ay nakipag-meeting, syempre ang mga stakeholders ay nakipag-meeting din po sa Department of Agriculture regarding sa issue ng MSRP ng baboy. Kamusta po? At ano ho ang mga napag-usapan na po regarding dito sa MSRP ng baboy? Okay. So kahapon, yun nga may pag-uusap, nakikita doon na although nakikita namin na sumunod naman yung sa atin side yung mga producer, pero based doon sa datos na pinakita ng DA, 88% yung sumunod ng farm gate natin, napababa natin para nga may epekto doon sa MSRP. So nasa 88%. Ang sinabi natin doon sa DA na kung yung 12% na hindi pa sumusunod doon sa hanay ng mga magbababoy, kung makuha namin yung mga pangalan, meron naman silang mga database doon siguro, ay pakiusapan namin kami nang makikiusap doon sa mga membro namin na hindi pa na sumusunod. Pero 88% is malaki na hong porsyento. Pero doon naman sa MSRP, sinasabi pa rin na 30% pa rin yung sumusunod. I think merong gagawin yung DA sa mga susunod na araw na sa tingin namin ay masusolusyonan yung na matupad yung MSRP na tinakda ng gobyerno. Okay. Now with regards to that, sir, kamusta ho ba ang ating mga magbababoy so far? Okay naman. In relation dito sa pakiusap nga na maabot yung MSRP ay nag-agree naman lahat ng majority players ng magbababoy para nga makatulong din doon sa hindi masyadong mahal yung presyo ng baboy doon sa merkado. At may kinikita naman ho ba ang ating mga magbababoy kahit ganito, sir? Doon sa 230 na farm gate price na napag-agreehan ay kumikita naman yung magbababoy. Ayun. Although mayroon din tayong mga miyembro at saka magbababoy na yung mga nakaraan, alam mo naman na mayroon pa ring ESF na tumatama doon sa lalo sa mga backyard. Mayroon naman talagang nalulugi kasi ilang ulit na ang iba na tinamaan din ng ESF. So hindi pa rin nakakabawi hanggang ngayon. Okay. Speaking of ASF, sir, dahil nga syempre, eto, nagkaroon ho tayo ng pagpapakalat ng ating bakuna sa ilan mga magbababoy with the help of the government. Kamusta po naging epekto nito? Mas rampant po ba ang ASF o mas nabawasan na ng dahil dito? Sa tingin natin may improvement naman kasi maliban sa yung mga trial vaccine pa kasi yung pinalabas ng gobyerno. Sa ngayon po, wala pa pong commercially available na ESF vaccine kasi hindi pa ito na-aproban ng FDA. Maliban doon sa mga trials na ibigay na doon sa mga magbababoy, dahil natuto na rin yung mga magbababoy doon sa biosecurity, paano alagaan ng baboy na hindi mataas yung risk doon sa na ma-infect ng ESF. Okay, that's good to know, sir. At least may mga improvements, no? Pero in terms of supply ng baboy ngayong panahon ng tag-init, kasi we all know for a fact na isa rin sa makakaapekto sa ating mga baboy ang init ng panahon. Alam naman ho natin na kailangan cool din talaga ang weather para mas maganda ang pagpapalaki sa mga baboy. Pag tag-init talaga naapektuhan din ang ating supply. Kamusta so far ang supply natin, Sir Roland? Ang generally, ang supply ng buong baboy, kasali na yung imported at saka local, sa tingin ko meron tayong enough. Pero doon sa local, may kakulangan talaga kasi alam mo naman natin yung for the last almost 5 years, tuloy-tuloy yung mga pagtama ng isip sa iba't ibang panig ng bansa natin. In relation naman dito sa tag-init ngayon, talagang may epekto ito sa paglaki ng mga baboy kasi stressful yung kung mainit yung panahon.
Pero meron namang ginagawa normally, natututo na rin yung mga bababoy na during, especially mainit, yung 9 a.m. hanggang 3 p.m., palaging pinapaliguan yung mga baboy. May mga commercial farms naman na naka-climate control na yung mga building. So, in terms of overall effect, hindi siya malaki ang effect doon sa ating pagbababoy. Okay. Sir, next week ay halos mag-Holy Week na. Do we see some changes din sa presyo ng baboy before Holy Week, during Holy Week, and after Holy Week? Ano nakikita natin? Ano forecast natin sa presyo ng baboy, sir? Sa tingin ko, sa tansya namin, in the next 2 weeks, masusunod na yung tinatawag na MSRP na itinakda ng Department of Agriculture dahil doon sa mga ginagawa at gagawin pa rin ng Department of Agriculture. At saka, alam mo naman natin, papunta ng Holy Week, bumabagal talaga yung binta ng baboy. Mhm. So, yun yung mga factors na nakikita natin. Kaya, tinatansya natin na masusunod na yung MSRP. Okay. At mukhang mas bababa pa po ba ang presyo, Sir Roland? Posible talaga yan kasi babagal yung consumption ng baboy at saka ibang karne. Okay. So, yeah, kung gano'n na mangyayari, naturally, supply and demand, bababa talaga yung presyo. Okay. Sir Roland, pangkalahatang mensahe niyo po sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga mahilig kumain ng baboy. Ang sa atin mga tagapakinig, patuloy pa rin sana nating suportahan ang pagkonsumo ng baboy kasi isa ito sa malaking hanap buhay ng karamihan ng ating mga farmers dito sa ating bansa. Kung mataas man sa nakaraan yung presyo ng baboy, ginagawa ito ng paraan ng Department of Agriculture sa pagkikipagtulungan din sa amin ng mga farmers. So, makakaasa ho kayo na gumagawa tayo ng paraan na maging affordable and safe yung baboy na maibibenta namin sa ating mga consumers. Okay. Sir Rolando, maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang Pork Producers Federation of the Philippines. Salamat po. Maraming salamat po. Okay. Ayan po ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines, Sir Rolando Tambago. Hanaboy muna tayo, oras natin 10:21. Usapang trabaho.